Wala namang tao. Pwede ko kayang subukang tumugtog kahit isang beses lang na pahinto ang mga paa ni Marco. Pakiramdam niya ay tila may buhay ang piano sa gitna ng sala. Siya lang ang mag-isa sa mansyon noong araw na iyon. Isang mahiwagang puwersa ang pumigil sa kanya mas malakas kaysa sa dati. Dahan-dahang naglakad si Marco papalapit sa piano. Abot kamay na niya ito. At sa huli sinuway niya ang bawal. Walang sino man ang nakaalam na ang sandaling iyon ay magiging simula ng isang pangyayaring hindi na mababawi pa. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Kung mag-iiwan kayo ng komento kung saan kayo nanonood, dalangin namin na dumating sa inyo ang swerte. Malamig pa ang hangin ng madaling araw. Pinunasan muli ni Marco Reyes ang hawakan ng pinto ng itim na sedan habang tinitingnan ang kanyang refleksyon. Malinis ang kanyang kurbata, plansadong-plansado ang kanyang polo. Ito ang kanyang unang araw bilang bagong personal na driver ni Don Ricardo Villar, ang kilalang chairman ng isang malaking korporasyon. Pagdating sa harap ng matayog na tarangkahan, pinindot niya ang intercom at agad siyang pinagbuksan ng gwardiya. Maingat na hinubad ni Marco ang kanyang sapatos at dahan-dahang naglakad sa makintab na marmol na pasilyo. Mabigat ang hangin sa loob ng mansyon na unang beses niyang napasok. Malawak at tahimik, ngunit walang maramdamang init at sigla ng isang tahanan. Noon niya ito nakita. Habang papalabas na sana siya sa sala, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa gitna ng sala may isang dambuhalang Steinway grand piano. Tumagos ang sinag ng umaga mula sa siwang ng kortina. At marahang hinaplos nito ang makintab na itim na ibabaw ng piano. Sa sandaling iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Bakit kaya isa lang naman itong mamahaling piano pero hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa? Para bang tinatawag siya nito? Isang di pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Bago ka rito, iho. Paglingon niya, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may hawak na mga gamit panlinis ang nakatayo. Siya si Aling Lita, ang matagal ng kasambahay. Opo. Ako po ang bagong driver. Ngumiti si Aling Lita at sumulyap sa piano. Lahat naman ganyan. Kapag unang beses makita ang piano na yan, natutulala na lang. Ang ganda no? Mukhang luma na pero napakaganda pa rin ang kondisyon. Nang tumango si Marco, ibinulong ni Aling Lita. Pero alam mo ba, iyan ang pinakamahalagang bagay sa bahay na ito. Si Senyora mismo ang nagpupunas niyan tuwing umaga. Kami bawal lumapit kahit sa mga tiklado. Mahigpit na ipinagbabawal na hawakan yan. Nang marinig iyon, nakaramdam si Marco ng hindi maipaliwanag na kilabot. Tila hindi lang dahil sa ito'y mahalaga. Ganoon po ba? Oo. Mukhang may malalim na dahilan. Dala ang kanyang walis, nagtungo si Aling Lita sa ibang silid. Naiwang mag-isa, muling tinitigan ni Marco ang piano. Saglit na kumislap ang sinag ng araw na tumatama sa mga tiklado nito. Ilang sandali pa may mga yabag na narinig mula sa ikalawang palapag. Mabigat ngunit may tiyak na ritmo. Sa likod ng barandilya ng hagdanan, lumitaw ang anyo ni Don Ricardo Villar. At sa likod niya'y dahan-dahang bumababa ang kanyang asawang si Senyora Sofia Villar. Nang papasok na sana sa sala ang Don, napansin niya si Marco. Isang bahagyang pagbabago ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagkagulat ba o pagkainis o ibang emosyon na hindi mawari? Ngunit saglit lang iyon. At bumalik din sa dati niyang walang ekspresyong mukha. Siya ba ang bago maikling tanong ng Don? Tumango si Sofia. Opo, mahal. Ang bagong driver. Inayos ni Marco ang kanyang tindig at magalang na bumati. Marco Reyes po. Ikinagagala ko po kayong paglingkuran. Marco, kung ganoon. Tinitigan siya ng Don ng ilang sandali. May bigat ang mga tingin na iyon na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan lumipat ang tingin ng Don sa direksyon ng sala kung saan naroon ang piano na naliligo sa sikat ng araw. Saglit na nag-alinlangan ang kanyang mga mata. Tila may naalala ngunit pilit na iniiwasan. Tinitigan din ni Sofia si Marco. Mayroon ding hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang mga mata. Natingnan mo na ba ang lagay ng trapiko? Biglang pag-iiba ng usapan ng Don. Matigas ang kanyang boses ngunit may bahagyang panginginig. Opo, Don Ricardo. Maluwag po ang daan sa EDSA. Mabuti. Kung ganoon, umalis na tayo. Naunang naglakad ang Don papuntang pinto at sumunod si Marco. Habang binubuksan ang pinto ng kotse, lumabas si Sofia mula sa pinto upang ihatid ang asawa. Huwag ka sanang gabihing, mahal. Malambing ang kanyang boses ngunit tila walang lakas. Mula sa side mirror ng passenger seat, nakita ni Marco ang mukha ni Sofia. Puno ng hindi maipaliwanag na pangungulila ang kanyang mga mata. Pag-upo sa driver seat, sinilip ni Marco ang ekspresyon ng Don sa rear view mirror. Nakaupo si Don Ricardo sa likod, abala sa kanyang tablet. Maaga pa lang ay tutok na sa trabaho. Sa BGC tayo sa head office. Mahina at kalmado ang boses ng Don. Tahimik na pinaandar ni Marco ang makina. Maluwag pa ang kalsada at tumatagos ang sikat ng araw sa bintana.
Habang nakahinto sa traffic light, biglang nagtanong ang Don. Gaano ka nakatagal nagmamaneho? 5 taon na po, Don Ricardo. Saan ka nagtrabaho dati? Naging driver po ako ng isang ehekutibo sa isang medium-sized na kumpanya. Hindi na muling nagtanong ang Don at ibinalik ang tingin sa tablet. Tumutok na lang si Marco sa pagmamaneho. Mula sa radyo, isang musikang klasikal ang tumugtog. Isang piyesa sa piano. Sa isang iglap nagsimulang tumapik ang mga daliri ni Marco sa manibela kasabay ng ritmo. Isang kilos na hindi niya namalayan. Pagdating sa opisina, unang bumaba ang Don. Sunduin mo ako ng 3:00 ng hapon. Bago iyon dumaan ka sa bahay at kunin mo ang briefcase ko. Nasa ibabaw ng mesa sa aking study. Masusunod po, Don Ricardo. Yumuko si Marco habang diretsyong pumasok ang Don sa gusali. Pabalik sa mansyon, bahagyang kinabahan si Marco. Kailangan na naman niyang dumaan sa harap ng piano. Hindi niya alam kung bakit ngunit kakaiba ang tibok ng puso niya sa tuwing nakikita ito. Pagbukas ng pinto, tahimik ang loob ng bahay. Tanging ang ugong ng vacuum cleaner ni Aling Lita ang maririnig sa malayo. Dahan-dahan siyang nagtungo sa study. Kinailangan niyang tawirin ang sala, ngunit may tao sa sala. Si Senyora Sofia nakatayo sa harap ng piano. Pinupunasan niya ito ng puting tela maingat na parang isang mahal sa buhay ang kanyang inaalagaan. Nang mapansin ni Marco, tumingala si Sofia. Oh, Marco. Anong kailangan mo? Pinapakuha po ni Don Ricardo ang kanyang briefcase. Ah, ganoon ba? Nandoon ang study. Itinuro ni Sofia ang direksyon. Puno ng mga libro ang study. Isang buong pader ng bookshelf ang nakapalibot dito. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang itim na briefcase. Nang kukunin na sana niya ito, isang picture frame ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang family picture. Ang mag-asawang Villar kasama ang isang batang lalaki at isang batang babae. Marahil ang kanilang mga anak. Pagkatapos magpaalam kay Sofia, muli siyang lumingon bago lumabas. Sa likod ng malaking bintana, nakikita pa rin niya si Sofia na nakatayo sa harap ng piano. Tila may lungkot sa kanyang likuran. Pagkasakay sa kotse, napaisip si Marco. Kakaiba ang mga tao sa bahay na ito. Sa labas mukha silang isang ordinaryo at mayamang pamilya, ngunit may mabigat na hangin na bumabalot sa kanila. Lalo na sa paligid ng piano na yon. Pagsapit ng 3:00, bumalik si Marco sa opisina. Naghihintay na ang Don sa lobby. Nakuha mo ba ang briefcase? Opo, nasa likod po. Tumango ang Don at sumakay. Ngunit sa halip na umuwi sa ibang lugar sila nagtungo. Sa isang art supply store tayo sa Katipunan. Masusunod po. Pagdating doon, isang dalagang naghihintay sa labas. Siya ang babae sa litrato, ang anak ng Don. May dala siyang sandamakmak na gamit sa pagpipinta. Papa, ang aga mo yata. Maayos ba ang paghahanda para sa exhibit? Oo, Papa, maayos naman. Sumakay ang dalaga sa kotse. Hello po, kayo po siguro ang bagong driver. Ako po si Clara Villar. Marco Reyes po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Masayang ngumiti si Clara. May gaan sa kanyang ngiti. Habang pauwi, nag-usap ang mag-ama tungkol sa exhibit. Magkakaroon daw ng solo exhibit si Clara sa susunod na buwan. Tahimik na nakikinig ang Don sa kanyang anak. Iba sa karaniwan niyang istriktong anyo, tila mas malumanay siya sa harap ng anak. Pagdating sa mansyon, unang bumaba si Clara. Kuya Marco, bukas po baka kailangan niyo na rin akong tulungan sa schedule ko, sabi po ni Papa. Walang problema po, Ma'am Clara. Pumasok na si Clara sa bahay kasunod ang Don. Mukhang magiging mas abala siya simula bukas. Ang bagong tungkulin ni Marco ay ihatid sundo si Clara sa art supply store at sa kanyang studio para sa paghahanda ng exhibit. Kinaumagahan, lumabas si Clara na may dalang bag. Kuya Marco, tama po ba? Ang ganda po ng pangalan ninyo. Parang pamilyar. Hindi ito gaanong pinansin ni Marco at ngumiti lang. Talaga po, akala ko po pangkaraniwan lang. Inilagay ni Clara ang gamit sa likod at umupo. Habang umaandar ang sasakyan, kinuha niya ang kanyang planner. Ngayon po, dadaan muna tayo sa art supply store sa may UP bago pumunta sa studio. May in-order po akong mga canvas. Sige po. Medyo traffic dahil rush hour. Habang nakahinto, nagsalita si Clara habang nakatingin sa labas. November na pala. Next month na ang exhibit pero ang dami pa rin kailangang gawin. Tiningnan ni Marco si Clara sa rearview mirror. Mukha siyang nag-aalala ngunit mayroon ding pananabik. Unang solo exhibit niyo po. Opo. Kaya mas kinakabahan. Kailangan kong galingan. Dumating sila sa art supply store. Isang maliit na tindahan sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Habang paakyat si Clara, sabi niya, napakabait po ng may-ari dito. Suki na nila ako mula pa noong college. Sa loob, pinaghalong amoy ng pintura at turpentine ang sumalubong sa kanila. Habang kinukuha ni Clara ang kanyang order, naghintay si Marco malapit sa pinto. Tingnan niyo po ito, Kuya Marco. May dala siyang maliit na sketchbook.
Ito po ang sketch ng isa sa mga ipipinta ko para sa exhibit. Ano po sa tingin nyo? Isang tanawin ng dagat ang nakadrawing gamit ang lapis. Ang abot tanaw ang mga alon at isang maliit na isla sa malayo. Ang ganda po. Lugar po ba yan na napuntahan nyo na? Isang lugar na pinuntahan namin ng pamilya nung bata pa ako. Malabo na ang alaala ko pero yung pakiramdam naroon pa rin. May bahid ng lungkot sa boses ni Clara. Matapos isa kaya mga canvas, nagtungo sila sa studio. Ang art studio kung saan nagtuturo si Clara ay malapit sa isang universidad. Pagdating sabi ni Clara, baka po abutin ako ng 1 oras at kalahati. Pwede po kayong magkape muna o maghintay sa kotse. Dito na lang po ako sa labas maghihintay. Umupo si Marco sa isang bench at nagbasa ng dyaryo. Paminsan-minsan sumusulyap siya sa bintana ng studio at nakikita si Clara na nagtuturo. Seryoso ngunit malumanay ang kanyang ekspresyon. Nang matapos ang klase may mga pintura sa kamay at braso ni Clara. May natapon kasing pintura ang isang estudyante. Nilinis ko pa kaya natagalan. Kumuha si Marco ng wet wipes mula sa kotse at ibinigay sa kanya. Salamat po. Ang galing nyo naman. Lagi po ba kayong may dalang wet wipes? Nakasanayan na po. Madalas kailanganin. Nang tanghalian nagyaya si Clara. Gutom na po siguro kayo. Sabay na po tayong mananghalian. Libre ko. Araw-araw nyo akong hinahatid dito man lang. Pumunta sila sa isang maliit na karinderya malapit sa universidad. Umorder sila ng sinigang at kanin. Isang simpleng pananghalian ngunit nakaka-relax. Kuya Marco, mahilig po ba kayo sa sining, tanong ni Clara habang kumakain? Hindi ko po masabi pero gusto ko pong tumingin. Kung may oras po kayo, bisitahin niyo po ang studio ko. Masaya ring panoorin ang proseso ng pagpipinta. Pagdating ng hapon, bumalik sila sa art supply store. Kailangan daw niyang bumili ng mga brush. Habang namimili si Clara, nilibot ni Marco ang tingin. Isang lumang painting ng piano sa padera nakakuha ng kanyang atensyon. Ang ganda ng painting na yan. Ano sabi ni Clara na lumapit sa kanya? Nanay daw po ng may-ari ang nagpinta. Pianista raw dati. Mahal na mahal niya siguro ang piano. Ramdam sa painting. Ngumiti si Clara kay Marco. Nadarama niyo rin po ba? Sa tuwing nakikita ko yan may nararamdaman akong pangungulila. Pauwi, tahimik ang kotse. Si Clara ang unang nagsalita. Kuya Marco, pagod na po siguro kayo sa maghapong pagmamaneho. Okay lang po. Trabaho ko po ito. Kahit na po. Salamat. Naging komportable ang araw ko dahil sa inyo. Habang nakahinto sa traffic light, isang tahimik na musika ang tumugtog sa radyo. Isang piyesa sa piano. Nilakasan ni Clara ang volume. Alam niyo po ba ang kantang ito, Nocturne ni Chopin? Hindi po pamilyar pero maganda. Madalas daw pong tugtugin niya ng nanay ko dati. Siyempre hindi ko na naaalala. Kinukwento lang ni Papa minsan. May gustong itanong si Marco ngunit nagtimpi siya. Ngayon lang niya narinig na tumutugtog pala ng piano ang ina ni Clara. Pagdating sa mansyon, nakatayo sa labas si Sofia. Tila naghihintay sa anak. Clara, ginabi ka na naman. Marami pa kasing kailangan gawin para sa exhibit, ma. Bumaba si Clara at kinuha ang mga canvas. Malaking painting pala ang gagawin mo, sabi ni Sofia. Opo, ma. Susubukan kong gumawa ng malaki ngayon. Habang pinapanood ang mag-inang, papasok na pabuntong hininga si Marco. Bakit hindi na tumutugtog ng piano si Sofia ngayon? At bakit sinabi ni Clara na hindi niya kailanman nakitang tumugtog ang ina? Nagtataka siya ngunit alam niyang hindi niya dapat alamin. Isa lang siyang driver. Kinabukasan ng hapon habang naghahanda ang mag-asawang Villar para umalis, naghihintay si Marco sa loob ng mansyon. Napakaganda ng sikat ng araw. Natagalan ng pag-alis dahil may mahabang tawag ang Don. Habang naghihintay na pag-uwi si Marco sa sala, pampalipas oras lang sana ngunit napahinto siya sa harap ng piano. Ang sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa buong sala. Dahan-dahang nagre-reflect ang liwanag sa makintab na ibabaw ng piano. Kahit itim ito, tila nagiging kulay tsokolate sa ilalim ng araw. Hindi na malaya ni Marco na lumapit na pala siya. Abot kamay na niya. Mahigpit na nakasara ang takip ng teklado at walang anumang nakapatong dito. Karaniwan may mga litrato o palamuti sa ibabaw ng piano ngunit ito tila sapat na ang sarili niyang presensya. Nang malapitan may nakita siyang maliit na gasgas sa gilid nito. Isang lumang marka. Isang patunay na may gumamit nito ng matagal. Ngunit ngayon wala nang tumutugtog. Bigla may tahimik na mga yabag siyang narinig. Maganda ang piano na yan, hindi ba? Isang mahina ngunit bahagyang paos na boses. Paglingon niya si Sofia ang nakatayo. Maayos pa rin ang kanyang pananamit ngunit may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Umatras si Marco at yumuko. Pasensya na po. Napadaan lang. Ayos lang. Tinitigan ni Sofia ang piano at dahan-dahang lumapit.
Hinaplos niya ang ibabaw nito na parang isang matalik na kaibigan. Lahat naman ganyan. Kapag unang beses dito napapatitig dyan. Maingat na nagtanong si Marco. Napakaganda nga po. Pero bakit po walang tumutugtog? Natigilan ang kamay ni Sofia. Ilang sandaling katahimikan. Ang huni ng mga ibon sa labas ang tanging maririnig. Nagpasya kaming hinding-hindi na ito patutugtugin. Payak ang kanyang boses ngunit may malalim na kahulugan. Gusto pa sanang magtanong ni Marco pero hindi niya magawa. Napakalungkot ng ekspresyon ng ginang. Pasensya na po. Hindi ko po dapat tinanong. Hindi. Natural lang na magtaka ka. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Sofia na lalo lang nagpadagdag sa kanyang kalungkutan. Araw-araw ko tong pinupunasan. Baka kasi kapag hindi maalikabukan. Hindi maintindihan ni Marco ang ibig sabihin noon ngunit ramdam niya ang bigat nito. Ang pagpunas sa piano ay hindi lang paglilinis. Para itong isang paraan ng pagprotekta sa isang bagay. Noon narinig ang boses ng Don mula sa itaas. Mahal, handa ka na ba? Tumingala si Sofia. Opo, pababa na. Tumingin siya kay Marco. Ayaw makita ng asawa ko ang piano na yan. Kaya palagi siyang nagmamadaling dumaan. Naalala ni Marco na tuwing dumadaan ang Don sa sala palagi itong umiiwas ng tingin. Bumababa na ang Don sa hagdan. Nang makita niya sina Marco at Sofia na nakatayo sa harap ng piano, nanigas ang kanyang muka. Anong ginagawa ninyo? Mas matigas kaysa dati ang kanyang boses. Nag-uusap lang kami, mahinang sagot ni Sofia. Hindi man lang sinulyapan ng Don ang piano at dumiretso sa pinto. Umalis na tayo. Nagmamadaling sumunod si Marco. Habang pinaaandar ang sasakyan, tiningnan niya ang mag-asawa sa rearview mirror. Pareho silang nakatingin sa labas. Puno ng katahimikan ang loob ng kotse. Makalipas ng ilang sandali nagsalita si Sofia. Mamayang gabi umuwi ka sana ng maaga. Nagyaya si Clara na sabay-sabay tayong maghapunan. Sige, maikling sagot ng Don. Tumutok na lang si Marco sa pagmamaneho. Noong gabing iyon matapos ihatid ang buong pamilya, napaisip siya. Habang pinapanood silang pumasok sa bahay. May nangyari talaga sa pamilyang ito. Isang bagay na may kinalaman sa piano. Patapos na ang paghahanda ni Clara para sa exhibit. Pinaandar ni Marco ang sasakyan at bahagyang binuksan ni Clara ang bintana. Pumasok ang sariwang hangin sa loob. Nang tumugtog ang isang piyesa sa piano mula sa radyo, nilakasan ni Clara ang volume. Mahilig po ba kayo sa piano? Tanong ni Marco habang tinitingnan si Clara sa rearview mirror. Opo, mahilig po. Gusto ko rin pong makinig. Hindi nga lang ako marunong tumugtog. Ako rin po hindi marunong, sagot ni Marco. Pero kapag naririnig ko ang tunog ng piano, kumakalma ang pakiramdam ko. Mula pa pagkabata, hinigpitan ni Marco ang hawak sa manibela. Ganoon din ang nararamdaman niya. Pagdating sa art supply store, naghintay si Marco sa labas. Maya-maya lumabas si Clara na may dalang malaking supot. Gusto niyo po ba ng maulang araw? Biglang tanong ni Clara. Tumingin si Marco sa langit. Makulimlim. Opo. Gusto kong nakabukas ang bintana at pinakikinggan ang patak ng ulan. Talaga po. Ako rin mula pagkabata palagi kong binubuksan ang bintana kapag umuulan. May pagtataka sa boses ni Clara. Nagtaka rin si Marco. Bihira ang taong gusto ang maulang araw. Habang papunta sa eskwela, natigil sila sa traffic. Hindi namamalaya ni Marco na tinatapik niya ang kanyang hita sa isang partikular na ritmo. Noon niya nakita si Clara sa likod na ginagawa ang eksaktong parehong ritmo. Ay sabay nilang sabi. Nagkatinginan sila at nahihiyang ngumiti. Madalas ko pong gawin yan. Nakasanayan na, sabi ni Clara. Tumango si Marco. Ako rin po. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Nang sunduin niya si Clara pagkatapos ng klase, may dala itong kape. Para po sa inyo, Kuya Marco. Amerikano po, okay lang. Salamat po. Paborito ko po yan. Ako rin po, Amerikano lang ang iniinom ko. Masyadong matamis ang iba. Pareho na naman. Unti-unti nang nagtataka si Marco. Masyado ng maraming pagkakataon para maging coincidence lang. Sa mga sumunod na araw, marami pa silang natuklasang pagkakapareho. Pareho sila ng paboritong kulay abo. Para sa iba malungkot na kulay pero para sa kanila nakakakalma. Kuya Marco, gusto niyo po ba ang amoy ng sandalwood? Isang araw na tanong ni Clara pagkasakay. Opo. Paano niyo po nalaman? Umaamoy po kasi sa kotse. Sa studio ko po, sandalwood din ang scented candle na gamit ko. Ngumiti si Marco habang tinitingnan ng air freshener. Totoong kakaiba. Isang araw habang inaayos ang isang malaking frame na sugatan ni Clara ang kanyang kamay. Agad na kinuha ni Marco ang first aid kit mula sa sasakyan. Okay lang po. Maliit na sugat lang. Pero kinuha na ni Marco ang gamot. Maingat niyang nilinis ang sugat at nilagyan ng band-aid. Salamat po. Pero alam niyo ang weird. Kapag kasama ko kayo, panatag ang loob ko. Para ko na kayong matagal na kakilala.
Ganoon din ang iniisip ni Marco. Panatag siya kapag kasama si Clara kahit ngayon lang sila nagkakilala. Pauwi nagsimulang umulan. Binuksan ni Clara ang bintana. Ang sarap talaga pakinggan ng ulan. Opo, nakakakalma. Tahimik silang nakinig sa ulan. Pinatay ang radyo. Tanging ang patak lang ng ulan sa bintana ang maririnig. Kuya Marco, naranasan niyo na po bang may hinahanap-hanap kayo ng walang dahilan? Mahinang tanong ni Clara. Opo, yung hindi mo alam kung ano pero nangungulila ka. Ako rin po. Lalo na kapag nakakarinig ako ng tunog ng piano. Tiningnan ni Marco si Clara sa rearview mirror. Nakatingin din siya sa labas. Ang ilaw mula sa mga poste na nagre-reflect sa basang bintana ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Pagdating sa mansyon, nakatayo ang mag-asawang Villar sa labas, may dalang payong. Naghihintay sa anak. Clara, nabasa ka ba? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Hindi po, ma. Okay lang. Bumaba si Clara at lumingon kay Marco. Salamat po ulit ngayong araw. Bukas po ulit. Yumuko si Marco at pinanood silang pumasok. Saglit na lumingon ang Don at nagtama ang kanilang mga mata. May kung anong emosyon sa mga mata nito bago tuluyang pumasok sa loob. Habang ipinapasok ang sasakyan sa garahe, naisip ni Marco. Ang dami naming pagkakapareho ni Clara. Nagkataon lang ba o may mas malalim na dahilan? Hindi niya alam ang sagot pero isa lang ang sigurado, gusto niya ang kapanatagan na nararamdaman niya kapag kasama si Clara. 2 araw bago ang exhibit. Maagang nagising ang lahat sa mansyon. Abala sa paghahanda para sa solo exhibit ni Clara. Nagkakarga si Marco ng mga gamit sa kotse, 5 naka-frame na painting, 2 kahon ng mga print at iba pang kagamitan. Si Clara naman ay abala sa pag-check ng kanyang listahan. Okay yan na lahat. Pwede na tayong umalis, sabi ni Clara. Sasama rin ang mag-asawang Villar sa gallery. Lita, pwede ka nang umuwi ng maaga ngayon. Baka gabihin na kami, sabi ni Sofia sa kasambahay. Sige po, senyora. Tatapusin ko lang po ang paglilinis at aalis na rin ako mamayang hapon. Sige. Sumakay na silang lahat. Dahan-dahang umalis ang sasakyan papalayo sa tarangkahan ng mansyon. Mga 40 minuto ang biyahe papunta sa isang maliit na gallery sa gitna ng lungsod. Unang exhibit ito ni Clara na pinaghirapan niya ng mag-isa. Inabot sila ng 30 minuto sa pagbubuhat ng mga gamit papasok sa gallery. Habang kausap ni Clara ang curator, naghintay si Marco sa labas. Maya-maya lumabas si Clara. Kuya Marco, may naiwan pa pong gamit sa bahay. 2 canvas at 2 lighting stand sa studio. Pwede po bang kunin niyo ngayon? Sipo, ma'am. Kailangan po kasi para sa setup mamayang hapon. Tumango si Marco at sumakay muli sa sasakyan. Mag-isa. Pabalik sa mansyon. Pagdating, walang katao-tao. Pati kotse ni Aling Lita wala na. Tahimik sa loob. Rinig na rinig ang tiktak ng orasan. Ngayon lang niya naranasan na ganito katahimik ang bahay. Kakaiba ang bigat ng hangin. Naglakad siya papasok. Ang studio ni Clara ay nasa 2 palapag. Pagbukas na amoy niya ang pintura at turpentine. Nakita niya ang 2 canvas at ang mga stand. Binuhat niya ang mga ito at bumaba. Kailangan niyang dumaan sa sala para makalabas. Ngunit pagpasok sa sala, napahinto si Marco. Ang piano. Nakatayo sa gitna ng sala, naliligo sa sikat ng araw. Ang makintab na itim na ibabaw nito ay tila kumikinang. Tila may buhay. Sumasayaw ang sinag ng araw sa ibabaw nito. Hindi siya makagalaw. Muli niyang naramdaman ang kakaibang paghila. Ngunit ngayon iba. Walang tao. Walang makakakita, walang magbabawal. Kaya siguro mas matindi ang paghila. Bumilis ang tibok ng puso niya. Humirap ang kanyang paghinga. May kung anong malabong alaala ang muling pumasok sa isip niya. Isang piraso ng alaala na hindi niya mahawakan. Ngunit ngayon tila mas malinaw. Matagal siyang nakatayo roon, nakatitig sa piano. Sumasabog ang mga emosyong matagal na niyang itinatago. Tila huminto ang oras. Tanging ang pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Ngayon lang niya naramdaman na ganito pala kaiba kapag mag-isa. Dahan-dahang inilapag ni Marco ang mga canvas. At naglakad siya papalapit sa piano. Abot kamay na niya. Ang takip ng tiklado ay nasa harap niya. Ang kanyang refleksyon ay makikita sa makintab na itim na ibabaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit hindi siya mapigilan. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng tiklado. Klang. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na sala. Lumitaw ang atim patwalo na tiklado, itim at puti, maayos na nakahanay. Napasinghap si Marco. Hindi niya alam kung bakit pero biglang may namumuong luha sa kanyang mga mata. Nakatingin lang siya sa mga tiklado pero may kung anong umaapaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pangungulila ba o mas malalim pa roon? Hindi niya namalayan, hinila na niya ang upuan ng piano. Skrrr. Umupo siya.
Pag-upo isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya. Isang hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya may isang bagay na matagal nang nawala ang kanyang nabawi. Inilagay niya ang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng mga tiklado. Malamig ang mga ito sa kanyang mga daliri. Unang gumalaw ang kaliwang kamay niya. Hindi niya inisip. Kusa itong gumalaw. Dumiso. Alam ng mga daliri niya kung saan pupunta. Sumunod ang kanang kamay. Nakita ng 5 daliri niya ang kanilang pwesto. Hindi niya inisip. Alam ng katawan niya. Dahan-dahan niyang pinindot ang unang tiklado. Isang malinaw na tunog ang pumuno sa sala. Sa sandaling iyon, isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ni Marco. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak pero hindi tumigil ang mga luha. Pinindot niya ang ikalawang tiklado. Gumalaw ang kanyang mga daliri labas sa kanyang kontrol. Alam nila kung aling tiklado ang pipindutin gaano kalakas ang diin. Pumikit si Marco at nagpatangay. Nagsimulang dumaloy ang isang himig. Mula sa simpleng melodiya naging komplikado. Ang kaliwang kamay sa mababang tono ang kanan sa melodiya. Isang napakagandang piyesa. Hindi niya ito kilala sa isip, ngunit alam ng kanyang mga kamay. Sumasayaw ang mga daliri niya sa ibabaw ng mga tiklado. Mabilis, mabagal, malambot, malakas. Pinuno ng musika ang buong sala. Ang matagal ng tahimik na piano ay muling umaawit. Patuloy na umaagos ang luha sa mukha ni Marco ngunit hindi siya tumigil. Nagpatuloy ang pagtugtog. Noong sandaling iyon. Click! Narinig ang pagbukas ng pinto sa harapan. Hindi ito napansin ni Marco. Masyado siyang abala sa musika. Ay muntik ko nang makalimutan boses ni Clara. Yung flash drive nasa mesa ko yata. Ako na ang kukuha, sabi naman ng Don. Pumasok ang pamilya. At narinig nila ang tunog ng piano. Natigilan silang tatlo. Namutla si Sofia. Nahulog ang hawak niyang bag. Blag. Natigilan ng Don habang naghuhubad ng sapatos. Nawala ng kulay ang kanyang mukha. Nagtaka si Clara. Tunog ng piano. Naglakad siya papuntang sala. Mamay tumutugtog ng piano. Hindi makasagot si Sofia. Nakatayo lang siyang parang bato. Nanginginig ang kanyang mga labi. Naunang gumalaw ang Don. Dahan-dahan parang nananaginip naglakad siya papuntang sala. Huminto si Clara sa pasukan ng sala. At nakita niya. Si Marco nakaupo sa harap ng piano. Nakapikit tumutugtog. Pamilyar ang himig na tubulong ni Clara. Parang nocturne ni Chopin. Pero iba. Pumasok na rin ang Don at si Sofia. Nakita nila si Marco. Isang maliit na hikbi ang kumawala sa bibig ni Sofia. Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi makagalaw ang Don. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sala tanging ang tunog ng piano ang maririnig. Nang matapos ang huling nota, dahan-dahang inalis ni Marco ang kanyang mga kamay. Noon lang siya bumalik sa realidad. Napagtanto niya ang kanyang ginawa. Iminulat niya ang mga mata. At lumingon. Nakatayo silang tatlo. Nanigas si Marco. Ang mag-asawang Villar at si Clara nakatitig sa kanya. Dali-dali siyang tumayo na itulak ang upuan. Pasensya na po, yumuko siya ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Hindi ko po sinasadya. Kusa lang pong lumapit ang Don. Maputla ang kanyang mukha. Nakaawang ang mga labi. Ikaw, mahinang sabi niya. Ang lakas ng loob mo. Puno ng galit ang kanyang boses. Hindi mo ba narinig? Sinabi kong bawal hawakan ng piano na yan. Pasensya na po, Don Ricardo. Patawarin niyo po ako. Paano mo natigilan ng Don? Napatingin siya sa piano. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. O takot. Ang piyesang iyon. Ang nanginginig niyang tanong. Anong piyesa ang tinugtog mo? Tumingala si Marco. Hindi ko po alam. Kusa lang pong gumalaw ang mga kamay ko. Nocturne ni Chopin. Bulong ng Don. Nanginginig ang kanyang mga mata. Nocturne. No. 20. Napasandal si Sofia sa pader. Tila ng hina. Paano? Halos pabulong niyang sabi. Paano mo nalaman ang kantang yan? Umiiyak siya. Hindi alam ni Marco ang sasabihin. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Humagulgol si Sofia, tinatakpan ang kanyang bibig. Mahal, aabutin sana siya ng Don pero tumalikod si Sofia at tumakbo paakyat sa hagdan. Narinig ang pagsara ng pinto. Blam, katahimikan ang pumuno sa sala. Ikaw, sabi ng Don kay Marco. Ang mga mata niya'y walang galit, puno lang ng pagkalito. Saan mo natutunan ang piyesang yan? Hindi ko po natutunan. Kailanman po ay hindi ako tumugtog ng piano. Pero ang mga daliri ko po, kusa. Tahimik na tinitigan ng Don si Marco. Matagal na katahimikan na lalong nagpabigat sa dibdib ni Marco.
Umuwi ka na, mahina niyang sabi. Bukas na tayo mag-usap. Yumuko si Marco. Pasensya na po. Maingat niyang isinara ang takip ng piano at umalis. Tinitingnan ng Don ang hagdanan. Clara, sabi niya, mukhang hindi na tayo makakapunta sa exhibit. Kailangan kong tingnan ng mami mo. Sige po, Papa. Okay lang po, mahinang sagot ni Clara. Sasabay na lang po ako kay Kuya Marco. Tumango ang Don at dahan-dahang umakyat. Naiwan si Clara nakatitig sa bakanteng sala. Sa tahimik na piano. Huminga siya ng malalim at lumabas. Narinig niya ang ugong ng sasakyan. Pasensya na po, muling sabi ni Marco. Tahimik na sumakay si Clara. Walang nagsasalita sa loob ng kotse. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Marco. Anong nangyari? Bakit umiyak si Senyora? At bakit alam ng mga kamay niya ang kantang iyon? Napakasakit ng kanyang dibdib, isang lungkot na hindi niya maintindihan. Habang nakahinto sa traffic light, nagsalita si Clara mula sa likod. Kuya Marco, yung itsura niyo po kanina habang tumutugtog. Huminto siya. Parang nakita ko na sa panaginip. Sa panaginip po? Opo. Mula pagkabata palagi kong napapanaginipan. May nakaupo sa harap ng piano. Nakatalikod. Pero kapag lalapit ako, nagigising ako. Pero kanina noong nakita ko kayo, yun po ang panaginip ko. Ako rin po, mahinang sabi ni Marco. May ganyan din akong panaginip. Napalapit si Clara. Talaga po? Popo. May nakaupo sa harap ng piano pero hindi ko makita ang mukha. Parehong-pareho. Naging mabigat ang hangin sa loob ng kotse. Kuya Marco, muling sabi ni Clara. Hindi po ba tayo masyadong kakaiba? Pareho ng panaginip, pareho ng gusto. Pulan kulay abo, sandalwood Amerikano, pati yung ritmo sa daliri. Sobrang dami na po para maging coincidence lang. Nararamdaman ko rin po. Kapag kasama ko kayo, panatag po ang loob ko. Ako rin po, para ko na kayong matagal ng kakilala. Nagkatinginan sila. Kuya Marco, may pamilya po ba kayo? Lola ko po ang nagpalaki sa akin. Ang mga magulang ko po hindi ko alam. Kinuha daw po ako ng lola ko sa isang ampunan. Narinig ni Marco ang paghinga ni Clara. Ilang taon po kayo noon? Hindi po sigurado. Sabi po ng lola ko mga 6 na taong gulang daw po ako. Nanginginig ang mga kamay ni Clara. 6 na taon. May kinuha siya sa kanyang wallet, isang luma at kupas na litrato. Matagal niya itong tinitigan at bumulong. Ang kuya ko rin po 6 na taon siya noon. Hindi sumagot si Marco. Hindi niya alam ang sasabihin. Niyakap ni Clara ang litrato. Kuya Marco, kailan po ang birthday niyo? Hindi ko po naaalala pero sabi po ng lola ko March 15 daw po. Namutla si Clara. Kumagat siya sa labi. Nangingilid ang luha. Pareho po tayo. March 15 din ako. Hindi makapagsalita si Marco. Nandito na po tayo, sabi ni Clara na nanginginig. Huminto si Marco. Nakita niya sa rearview mirror na umiiyak si Clara habang tinititigan ang litrato. Alam na ni Clara, hindi ito maaaring maging isang simpleng pagkakataon. Samantala sa mansyon pumasok ang Don sa isang silid sa ikalawang palapag na matagal nang nakasara, ang silid ng kanyang nawawalang anak. Nandoon pa rin ang lahat mga libro kama mga laruan. Sa sulok isang maliit na toy piano. Lumuhod siya. Ganito niya kamahal ito, garalgal niyang sabi. Tuwing umaga ito ang una niyang tinutugtog. Sintonado pero buong puso. Pumasok si Sofia. Lumuhod din siya. Ako ang nagturo sa kanya, sabi niyang nanginginig. Ang nocturne. Inayos ko para maging simple para sa kanya. Araw-araw niyang tinutugtog. Lihim habang tulog pa si Clara. Noong araw na yun din sabi ng Don. Kaarawan nila ni Clara. 6 na taon. Bago kami umalis papuntang amusement park, tinugtog niya yon. Sabi niya, papapakinggan mo. Napahagulgol si Sofia. Kasalanan natin. Isang saglit lang. Isang saglit ko lang iniwan ang tingin ko sa kanya. Kasalanan ko, sabi ng Don. Niyakap niya ang asawa. 24 na taon na nilang sinisisi ang kanilang mga sarili. Mahal, sabi ni Sofia. Yung driver, ang si Marco. Ang tinugtog niya, yun ang huling tinugtog ng anak natin. Alam ko, nanginginig na sabi ng Don. Pati ang pagpindot niya sa mga teklado. Ang paraan ng pagpindot ng kaliwang kamay niya. At parehong-pareho sa anak natin. Posible kaya, tanong ni Sofia, may pag-asa at takot sa kanyang mga mata. Posible kayang hindi ko alam, sagot ng Don. Pero hindi ko maiwasang isipin. Pumunta si Marco sa kanyang apartment. Sinalubong siya ng kanyang lola. Marco, anong nangyari? Namumutla ka. Lola, yung totoong mga magulang ko. Ikinuwento ni Clara sa kanyang mga magulang ang lahat ng pagkakapareho nila ni Marco. Ang birthday, ang edad noong mawala, ang mga gusto,
Ang panaginip, pati na ang litrato. Kailangan nating alamin, sabi ng Don. Isang DNA test. Sa mga sumunod na araw, kinuha nila ng palihim ang sample mula sa baso na ininuman ni Marco. At naghintay sila. Ang pinakamahabang 1 linggo ng kanilang buhay. 1 linggo ang lumipas. Dumating ang isang sobre mula sa ospital. Binuksan ito ng Don sa harap ni Sofia at Clara. Sa huling linya, probability of paternity 99.99%. Napahagulgol si Sofia. Totoo nga, bumalik na ang anak natin. Tinawag ng Don si Marco sa sala. Umupo si Marco nagtataka. Inabot ng Don ang resulta. Ikaw ang anak namin. Hindi makahinga si Marco. Po, isinagawa namin ang DNA test, sabi ng Don. 99.99% match. Ikaw ang anak namin. Hinawakan ni Marco ang papel. Nanginginig. Hindi niya mabasa. Paano? Ang nawala naming anak, 24 na taon na ang nakalipas, sabi ni Sofia na umiiyak. Si Marco Villar. Ang aming Marco. Lumuhod siya. Patawarin mo kami, anak. Hindi ka namin naprotektahan. Hindi makapagsalita si Marco. Siya ba talaga ang anak nila? Hinanap ka namin, sabi ng Don. Pero hindi ka namin nakita. Ang pangalan mo lang ang naaalala mo raw, Marco. Yan ang pangalan mo. Marco Villar. Kami ang nagbigay niyan sa'yo. Napaiyak na rin si Marco. Lumapit si Clara. Kuya. Totoo nga. Kaya pala. Bulong ni Marco. Kambal. Oo, sabi ni Clara na umiiyak at nakangiti. Fraternal twins. Kaya pala. Ang koneksyon ng panaginip ang musika. Ang piano. Ako ang nagturo sa'yo, sabi ni Sofia. Paborito mo ang nocturne na yon. Isang malabong alaala ang bumalik kay Marco. Isang mainit na kamay. Isang ngiti. Nanay. Unang beses niyang nasabi ang salitang iyon. Niyakap siya ni Sofia. Oo, anak. Ako ang nanay mo. Nag-iiyakan silang lahat. Ang 24 na taong paghihintay ay tapos na. Ang nawawalang piraso ay bumalik na. Welcome home, anak, sabi ng Don. Tumango si Marco. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng saya at kapayapaan. Si Marco Reyes at hindi si Marco Villar ay nakauwi na. Kinabukasan dinala ni Marco ang pamilya Villar sa bahay kung saan siya lumaki. Sinalubong sila ng kanyang lola. Lola, nahanap ko na po ang mga tunay kong magulang. Natigilan ng matanda. Nagpasalamat ng lubos ang mag-asawang Villar. Kayo po ang nagligtas sa aming anak. Nakita ko lang po siya sa ampunan, sabi ng lola. Mag-isa. Sabi nila March 15 daw siya dinala doon. Kaya yun ang ginawa kong kaarawan niya. Napaiyak si Sofia. Totoo pong kaarawan niya yon. Ang ika-6 niyang kaarawan, ang araw na nawala siya. Inimbitahan nila ang lola na tumira kasama nila. Pumayag ito. 2 na ang pamilya ko ngayon, sabi ni Marco na nakangiti. Ang pamilyang nagsilang sa akin at ang pamilyang nagpalaki sa akin. 1 linggo ang lumipas. Sa sala ng mansyon umupo si Marco sa harap ng piano. Sa likod niya ang kanyang buong pamilya, sina Don Ricardo, Sofia, Clara at ang kanyang lola. Muli niyang tinugtog ang nocturne. Ngunit ngayon walang takot, walang pag-aalinlangan. Tanging pagmamahal. Ang matagal ng tahimik na piano ay muling umaawit. Ngunit hindi na ito simbolo ng kalungkutan. Simbolo na ito ng pag-asa at paghilom. Nang matapos niyakap siya ni Sofia. Ang galing mo, anak. Napakagaling mo, Marco. Tiningnan ni Marco ang piano. Hindi na ito isang masakit na alaala. Isa na itong pag-asa at lunas. Mula ngayon malumingon siya, araw-araw na akong tutugtog. Ngumiti si Sofia at tumango. Oo, anak. Araw-araw gusto kong pakinggan. Sa labas mainit ang sikat ng araw. Isang magandang tagsibol. Ang sala ay napuno ng tawanan. Ang mahabang taglamig ay tapos na. Ang nawawalang tagsibol ay bumalik na. Ang pamilya ay muling nabuo. Ang piano, ang bahay at ang mga puso ng tao ay bumalik na sa kanilang tamang lugar. Si Marco Villar ay nakauwi na sa wakas sa kanyang tunay na tahanan kasama ang mga nagmamahal na pamilya. Kung ang kwento ngayong araw ay nag-iwan ng marka sa inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito para patuloy kaming makapaghatid ng mga kwentong magbibigay aliw sa inyo. Mag-iwan din po ng komento para sa ating bida. Palagi naming dinarasal ang inyong tagumpay sa araw-araw.